hindi lang ako nakapag-ano ng chance na kay Senator Amy. Kasi parang makita mo din na medyo si Senator Amy siguro siyempre nalalaman niya rin ang atmosphere na parang lahat hindi sold out sa kanya. So Oo. medyo ilang din Ay, siya na ayun nga eh. Kumbaga parang, na ano ba, yung kumbaga, kasi I'm pretty sure maraming galit sa kanya eh, di ba? mm. Tapos syempre, si MD at saka si Attorney Harry, they are known to be, di ba, parang mas spicy sila kay Senator Amy. Oo, kaya nga yun ang ibig kong sabihin doon na siyempre nandun ka tapos best friend mo si Inday, dapat ano lang talaga. Kaya na, pati ang mga kinokontrol namin yung mga, minsan may mga pinapagalitan pa ako doon, yung sisigaw na ng babas. Pinapagalitan ko talaga. Ayun, Ano so ba yun yung, nga, yun nga yung tanong ko, gusto kong itanong eh. May mga ano ba, may mga hecklers, ganyan. Kasi oo, I'm pretty sure hindi iwasan yun oo, eh. oo, nung nagsalita na pero nung wala pa, nung before pa lang, na kasi madidinig-dinig na namin na, ay, ganito, Mm. ganito. Yung gano'n ng mga, pinagsasabihan na namin talaga, na huwag kayong, Mm. kasi, for, respeto natin kay Inday, birthday niya ito, huwag kayong Mm. magbas kasi si Inday din ang nilalagay natin sa kakahiyan. Oo. Ano natin, Kasi magkasama sila ni eh, di ba? oo, kasi, Kasama sila sa bahin. kahit sa sarili mo, you have to keep na lang ang emosyon mo kasi, dahil, Hello, tayo, hindi ka pa? Walang bearing. ako, habang nagsasalita si Senator Raimi, naiyak ako, parang, naramdaman ko siya ba? Oo. Ramdam ko ang feeling na kasi tulad nung sabi niya na iwan ko na ano naman siguro na-upload naman siguro ng Isimin na yung buong speech niya na talagang malaki ang ano niya na hindi siya iniwan ng mga Duterte na tumayo siya na kahit alam na niya na talikuran na siya ng kahit ng sarili niyang pamilya, pero alam niya na naroon si Inday, naroon ang DDS. So nakabangon siya kumbaga naka-recover siya ba. So, yun lang ang naano ko na alam mo parang kung para sa akin na-awkwardan ako ba na kung ako ang friend ni Inday, follower ni Inday, nandun ako sa I have given the chance na nandun ako sa sa inner circle. Then paglabas ibabas ko yung tao na kaibigan ng kaibigan ko. 'Di ba kapangit? Oo. Na supposed to be kung ano ang ano doon ang naging ano niyo sa loob doon, kung nagbatian kayo or hindi, kung ano man nangyari doon, dapat hindi mo na pag-usapan sa labas, 'di ba? Mm. Kasi dahil sa kaibigan mo, nirespeto mo si Inday. Kasi ang lumalabas na parang pinapalabas mo na tulad niyan, sasabihin mo na, "Oh, si Basti nga sinabihan si ano, ay hindi pa rin kita binuto, ganito ka rin, number ano ka pa rin sa Davao." 'Di ba parang pinapalabas mo na although prangka ang mga Duterte, pero yung i-keep mo na lang sa sarili mo na wag mong palabasin na i-ano mo pa na parang nakipagplastikan na din pala mga Duterte. Kasi ang Oo. iba yung plastic sa prangka eh, 'di ba? Oo. Tapos yun na nga na kasi ang dami pang kasi mag-expect ka ba na like if you will open up a certain problem or whatsoever, would you expect na you can makakuha ka ng let's say official statement or any commitment from Mm. Aimee sa ganung okasyon, 'di ba? Mm. It's not the right time. Oo. Tapos Correct. alam naman ni Aimee na kung anong sasabihin niya Ah, ay hindi ka makakapigil, ipagdadakdak mo rin sa labas. So, it's better na lang na makinig na lang ako at wala na lang sasabihin para wala or na not to maraming give problema. details. Oo, Or not oo. to give details. At least ang negative lang na i-comment mo sa labas, wala lang, nakikinig lang. Oh, ay ganun ba? Ganun lang sagot niya, ganun ba? At least okay Mm. na lang 'yun kaysa kung anong sabihin niya diyan na mas medyo masilan pa na alam naman niya na makakalabas pa. Hindi ipagdadakdak mo rin. Hindi kung ako Mm. ganun din ang magiging reaction ko. Tsaka hindi naman 'yun right place for that kung talagang mayroon kang idudulog na legal or official problema na gusto mo mabigyan ng solusyon. So yun lang, but in totality ang solidarity ng Pilipino is grabe talaga at at least na bigyan ng mga tao ng pagkakataon. Sila din ni Attorney Vic nabigyan ng pagkakataon na makapasalamat sa mga tao kasi kahit Oo. hindi sila pinaka-highlights, pero habang may nagsasalita doon sa stage, kasi sila siguro wala din silang ginagawa doon for almost 3 hours sa loob ng holding area sa likod. Mas inano nila Mm. na lumabas si Dr. Mata, si Oo. Attorney Vic. Nakihalubilo Oo, sila. sa gilid kasi doon sa gilid pwede naman doon kasi may harang, hindi mo naman kung ikaw audience hindi mo makita kung sinong pinagkakaguluhan doon sa loob. Pero yung iba Mm. na nakakita na yun lumabas si Attorney Vic. Pero nung after that, after the program talaga si Attorney Vic na kasi dami silang libro na dala doon eh. So Oo. nagpa-sign sa kanya. So si Attorney Vic ang pinakahuli na umalis kasi after ng program ay in-invite sila ni BP na mag dinner sa isang restaurant doon sa The Hague. Oo. Oo. So yun sila ni Doc Mata, at least nakapasalamat sila.
si Attorney Marcoleta, at least yung mga tao tuwang-tuwa din at ako din kasi si Doc Si Mata. Kong Marcoleta, very clear yung stand niya, no? Talagang ang Oo. boto niya is really to junk the impeachment, no? Oo, talagang firm siya talaga. Even from the start talagang pinanindigan niya na gano'n. Tapos yun lang, ako, I've even, I have a chance na sinabihan ko si Attorney Vic na, please Attorney Vic, ipatuloy mo lang, stay visible. Nandito lang kami at kailangan ka rin namin dahil mas ikaw ang kasi more on legal at yung boses niyo mas mariringgan kumpara sa amin, mas pakikinggan kayo. Ganon din kay Attorney Mata, kay Doc Mata, in-encourage namin na, Doc, please patuloy lang kasi sa 2028 hangga't manindigan kayo. Ipatuloy lang ang advocacy, stay visible at kami mga OFW ay 100% pa rin nasusuporta sa inyo. At hindi na natin 'to tigilan hanggang sa 2028. Ayun, ganito ang babait din nila si Attorney Vic, ang bait din. Oo, mabait si Attorney Vic. Maano siya kausap. Yun Very lang, humble. hindi lang ako nakapag ng chance na kay Senator Amy. Kasi parang makita mo din na medyo si Senator Amy siguro siyempre nalalaman niya rin ang atmosphere na parang lahat hindi sold out sa kanya. So medyo ilang din Ay, siya na yun nga kumbaga parang yung kumbaga kasi I'm pretty sure maraming galit sa kanya di ba? Tapos syempre si MD at saka si Attorney Harry, they are known to be di ba parang mas spicy sila kay Senator Amy. Oo, kaya nga yun ang ibig kong sabihin doon na siyempre nandun ka tapos best friend mo si Inday, dapat lang talaga. Kaya nga, pati ang mga kinokontrol namin yung mga, minsan may mga pinapagalitan pa ako doon, yung sisigaw na ng babas. Pinapagalitan ko talaga. Ayun, so yun yung tanong ko, gusto kong itanong may mga may mga hecklers, ganyan. Kasi I'm pretty sure hindi iwasan yun Oo, nung nagsalita na pero nung wala pa, nung before pa lang, na kasi madidinig-dinig na namin na, ay, ganito, ganun. Yung gano'n ng mga, pinagsasabihan na namin talaga, na huwag kayong, kasi, for respeto natin kay Inday, birthday niya ito, huwag kayong magbas kasi si Inday din ang nilagay natin sa kakahiyan. Natin, Kasi magkasama sila ni di ba? Oo, kasi Kasama sila kahit sa sarili mo, you have to keep na lang ang emosyon mo kasi dahil Ayun. Hello, Tay, nandiyan ka pa? Ayan, na-disconnect si Tay Amik. Ayun lang. Walang bearing. Ako, habang nagsasalita si Senator Amy, naiyak ako, parang naramdaman ko siya ba? Ramdam ko ang feeling na kasi tulad nung sabi niya na iwan ko na naman siguro na-upload naman siguro ng Isimin na yung buong speech niya na talagang malaki ang niya na hindi siya iniwan ng mga Duterte na tumayo siya na kahit alam na niya na talikuran na siya ng kahit ng sarili niyang pamilya, pero alam niya na naroon si Inday, naroon ang DDS. So nakabangon siya, kumbaga naka-recover siya ba. Ayun. So yun lang, maraming salamat at least full of hope. Kami nga dito sa buong UK ang pinag-uusapan na ano yan, pag nakalabas si Digong, kung ayaw tanggapin sa Pilipinas, dito natin sa UK, sabi ko, naku, mas lalong malamig dito, parang nag-video. Tatapang niya pa naman dyan, Oo, tatapang niya pa naman dyan sa UK. Oo, namin, pagka, ang dami nang ako, Tagalaba, ako, lahat na lang, sabi nila. Ang dami ng, kasi yan, full of hope, at talagang, within sa mga statement na binibitawan nila ni Inday, at saka sa kay Senator Amy din, parang magaan na, tapos kita mo kahit sila ni Basti, parang after ng dalaw nila, medyo makita mo parang maluwag ng loob nila na parang yung kumbaga nalusen yung kahit si Basti, di ba siya yung mas emotional na parang siya yung mas galit kay Amy. Oo, makikita mo na medyo nalusen na yung niya. Kasi kanina nagpaalam na sila kasi bukas sila uwi, nagpaalam na kanina sila sa Duterte Street. Ayan. So, yun lang at siguro hindi pa naka-update si Alvin kung kailan ang magiging next na event kasi usually pinapaalam niya yan sa amin kasi alam niya na within the UK, 2 bus ang madadala namin pagka So, then hopefully, very hopeful lang at yun nga, okay na yun at least na sabi mo na hindi ka naman makipag-away kung naintindihan. Hindi ka lang naintindihan. Oo, hindi lang ako naintindihan. Ayan. Oo. At at saka yung nagsasabi na ikaw ang nag-unang naglabas ay kinontent ka Sino ba naman siyempre pag kinontent ka ibang na yan. Ibang istorya na yan at wala naman tayong away sa kanila basta tayo pareho. Saka sabi ko kahit
kahit may away-away man yan, pareho pa rin yan Duterte. Hindi naman yan sabi na, hindi na ako mag-Duterte kasi inaway mo ako. Alam nyo, Anyway. ganito lang yan. Okay, pwede kayong mag-share ng inyong kuro-kuro without necessarily causing unnecessary division. Because we are in a battle, guys. Yes. Exactly. That's what I've been saying. Yes, We are tama in a yan. battle. You can always say na, well, hindi ako agree dun sa ginagawa ni Amy, ganyan nung dahil wala siyang ganito, no? Pero you don't necessarily attack others. Dahil kung ginagawa niyo yan, baka magsalita na ako dahil may alam ako. Dahil may mga alam ako, I'm not referring to anyone. Dahil may mga natatanggap kaming intel ang kampon ng kasamaan. Yeah, na ang ano, masasalita ako pag hindi niyo tinigilan yan dahil mga natatanggap akong intel. Buti na nga lang no, wala pang nakakasikmura sa inyong gawin ninyo sa akin ang inyong mission in life. Dahil may mga guys, may mga mission, no? May mga pwedeng hindi ko lang sabihin that this might cause unnecessary division, but let's be a warning. Dahil may mga natatanggap akong intel na may mga unconventional operations. Na napaganyan na lang ako, no, na parang okay, business is business. So, wag na lang kayong pag kayo, don't say it in a way na will not necessarily make people confused na, ay, si ganito, ay, si ganyan, ay, si ganyan, si ganyan. Kasi, madali kayong mapaghihinalaan pag ginagawa nyo yung mga ganyang eksena. Dahil we are in a war. And the enemies will always attempt to actually divide a very solid group. Solid na tayo mga bakla kayo ng taon. Solid na tayo. We might have differences in opinion, but we are actually a very solid group. Very solid. We've been showing up for 3 elections already. For 3 election cycles, di ba? We're very solid. Kita mo, ang dami. Yeah. O kita mo noon noong panahon din naman ni PRD, mga vloggers nag-away-away. Pero naka-apekto ba yung mga away-away ng mga DDS vloggers noon sa showing up ng elections? Hindi, because we are solid. Ano yun natin to? Let's actually bank on our solidity. Ngayon, we can always, yung internal disagreements, that's okay, no? Because rigidity will lead to collapse. Our disagreements is actually helping us to adapt better because you need these perturbations. O, diba? Joey spelled perturbations. Perturbation talaga. Oh, diba? You need this. May mga friction talaga, no? Friction. Pero, do not inject unnecessary friction. Because if you inject unnecessary friction, baka magtagumpay ang kalaban. Hindi ba? Hindi naman tayo magkakalaban ng Dekla. Hindi naman tayo mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. Correct, oo. Hindi tayo. Sila ang kalaban, hindi tayo. Hindi natin kalaban ng isa't isa. Hindi tayo ang nandorobo ng pera ng taong bayan. Wala po isa sa atin. Sorry, Sasa. Ayan, ito yung unnecessary friction. Yan. Solid DDS kami pero not Amy fanatics. Yan yung nag-cause na. Yan. Diba? Yan yun. Pero, hindi, sinasabi ko na nga sa inyo, diba? In every group, there will always be a fringe. Ayoko na lang sabihin kung ano yan, but i-research na lang kayo kung anong ibig sabihin ng fringe. No? There is always a blank charva. Okay? Pero the real battle is actually winning the moderates because there are more moderates in society than extremists. That is a scientific fact that you can always see in any complex adaptive systems, my dear. So ngayon, if you're going to appeal to the fringe extremists, well, okay, dyan ka. Pero kung any group will always just depend on you, girl, walang mangyayari sa grupo mo. Kita mo yung makabayan. Who are they appealing to? They're appealing to the extremists. Paano nangyari sa kanila? Bokya, di ba? So do not copy their organizational structure na kailangan extremist point of view ka. Hindi po pwede yan, no? So ganun ang leveling ng buhay. So ayun lang ang dapat natin isipin sa ating pang-araw-araw na buhay. So maraming salamat po. I'm Sasa Ganda Sasa 21. Charot. 21 Sampaloc, Manila, Philippines. Oo.
Ayan. Anyway, I am Sasha Garasasat, 19, mula po sa lugar ng may mga asim pa, Sampaloc, Manila, Philippines! Ganon. Diyos me. Ay, teka, dito last topic pala natin, Sas, pag-usapan natin. Ano, gusto na mag-declare ng National Health Emergency dahil meron daw 500% increase in HIV cases sa Philippines. Nakakaloka ha, kasi yung HIV cases sa buong mundo. Excuse na, baba naman ako Sas. Kasi, okay, Tay. Salamat, Tay. Sa inyo, gandang Sas. Okay. Thank you, Tay. Yung ibang mga bansa, of course, ang trend sa kanila is paano malilimit yung cases ng HIV. Sa Philippines, pataas ng pataas. Ganon. Although, mas available naman na yata yung mga medication ngayon for HIV positive. Kasi nga lang, syempre, ang alam ko dito sa Pilipinas, dalawang hospital lang yung kaya i-accommodate ang mga HIV patients. Ganon. 500% ang increase ng HIV cases. Medyo nakaka-disturb nga, no? Kasi I remember medyo matagal na tong problema na to. Kahit nung panahon pa na to ni Pinoy, panahon ni PRRD, medyo problema na talaga yan. Kasi nga yung increase ng number of cases sa Pilipinas. Tapos yung mga positive, mga bagets, as in mga bata, ganun. Mga 16 years old, 17 years old, 18 years old, mga ganun. Mga super sexually active at a very young age. Ayan. Ano masasabi mo dyan? Well, let's have real talk. Mm-mm. Ang national emergency na ito ay caused by kantutan. Mm-mm. Plain and simple. Let us not gloss over, you will get HIV in almost in different ways. Nakipagkantutan ka, gumamit ka ng syringe, blood transfusion, and mother-to-child transmission. Okay? Blood transfusion nowadays is very rare. Kasi nga may screening talaga ang blood. So it's kind of rare to get HIV through that. Mother-to-child, it's actually getting the cases of mother-to-child transmission is actually getting rarer. Even in the Philippines, nakita ko yung data eh. Maraming cases na hindi nata-transfer eh, no? Well, let's not go to that. I'm just gonna say the data na the data shows na hindi. So, ano yung primary cause ng paglobo? Kantutan. So, ganyan dapat ang pag-discuss nito, no? Wala nang glossing over na discrimination, emerald. Baka nagkantutan kayo. Simple as that. Ano yun? Kapag kantutan ka, kaya ka nagka-HIV. Wag nyo nang pahabain ang usapan. Di ba? Kapag kantutan ka, at kaya ka nagka-HIV. So, ano masasabi ko dyan? Masasabi ko dyan, bakit naman Joey nung 90s? Malibog din naman tayo nun. Malibog lang tayo sa salita nun, Dex. Malibog ka ba tayo sa salita nun? So, bakit wala naman kami ganitong explosion, no? Aminin nyo. Nung panahon natin, nung mga ganyang kaidaran natin, ilan ang kakilala yung may HIV naman? Sa age group natin. Di ba very rare? Very rare. Very rare. Ngayong Bex, magtanong ka siguro sa mga Gen Z kung may kilala silang kasi ka-age group nila may HIV. I'm pretty sure marami magtataas ng kamay, hindi ba? Tapos sasabihin nila, hindi kasi ngayon mas marami na nagpapatest. Well, partially that's true, marami na nagpapatest. Pero we have to actually triangulate that with other sources na parang kasi may cohort, may associated yung HIV na kung hindi ka nagpapatest, tumataas yung TB. Yung manifestation ka nagluloko, bakit tumataas ang cases ng TB? That is actually one of the primary signs na kailangan tayong mag-test for HIV. Oo, kasi TB right now is preventable. Meron di ba? Alam mo yung generation natin, girl. Nung generation natin tayo, may mga anti-TB shots tayo from saka HEPA. Saka HEPA. Yan ang pag tumataas na ng bigla, yung HEPA and TB. Tapos flu, na hindi naman flu seasons. Na hindi naman flu season. Yung pneumonia, na hindi naman pneumonia season. Ayan, diyan ka na magtataka. Nung panahon natin, wala namang exposure. Very rare. In fact, ako, naka-encounter ako ng mga positive. Nagtatrabaho na ako. Diba? So ayun ang eksena. So ngayon,
there During is, during our youth, Sas, yung teenage years natin, wala talaga, as in wala. Wala talaga. girl, wala naman tayong narinig doon na 12 years old, may HIV. Ngayon may 12 years old, may HIV. Oo nga eh. Hindi kasi ito 15 to 25. So ibig sabihin high school tayo nito. High Oh, school pa college, 'di ba? High school college, wala talaga, as in wala talaga. Eh ito, biruin mo, schoolmates mo, 'di ba? Schoolmates mo positive. 'Di ba? Ngayon yung nung time na naka-encounter ako ng mga positive, nagtatrabaho na ako kasi 'di ba sa call center, maraming cases diyan eh. Maraming cases sa call center eh. Kasi nga, yung surge ng mga batang kaga-graduate lang ng college, pagkatapos kikita ka agad ng mga 25,000 monthly, ganyan-ganyan. Tapos bata, walang responsibility, ganyan-ganyan. So yung mga bagets noon, at saka yung mga ano noon, yung, well, at least yung panahon ko na ganong edad, ang lakas talaga gumimik ng mga tao, nagagawa nila lahat ng mga bisyo nila, nasusuportahan nila yung mga bisyo nila. Kasi nga, wala naman silang responsibilidad sa buhay, tapos may pera sila monthly na ganun kalaki. Tapos pag nag-performance bonus pa sila sa mga call center, mas bongga pa. Ganyan. So merong mga yung mga BPO employees may what do you call this, yung meron na silang nagche-check na sila ng attendance dun sa mga bars, mga lugar kung saan you meet people, you socialize, then you ended up no. Ayun. so ayun na nga yun. Na, Ganyan. so it is a national emergency caused by kantutan. Mm. As simple as that. Mm. Oh, ngayon, ang problema kasi ngayon dito, no, this is also the same generation who is being inculcated by irresponsible adults, telling these young kids that they should educate the people older than them. Nakita niyo na the way that these people have been exploited in order to get votes? Mm. And then papaniwalain ka na, you know more about your older peers, educate them. Ganyan. You don't even know how to protect yourself from this kind of Hindi ba? Yun yung nangyayari. So now you have now a crisis of moral values. Ito naman yung crisis of moral values. Hindi ba? This is an entire generation being told by adults to actually fight older generations than them. By inculcating them na, yun, alam niyo, papaniwalain mo sila kayo ang pag-asa ng bayan, mas marami kayong alam sa mga, mas marami pala kayong alam eh. Eh bakit kayo nakapag-cause ng national emergency na dahilan ay kantutan? Diba? This proves na you don't know shit. No? You don't know shit because the very first boundary that you should learn as a teenager is sex. Dahil yun talaga ang una-una mo mararamdaman sa iyong buhay, ang kalibugan. Pagdating mo ng adolescent, kapag hindi ka nakapag-set ng healthy boundaries dyan, ay mapupunta ka talaga ng pagewang-gewang, no? And you're just going to fuck everyone, ganyan, sige. Yes, di ba? You don't know how to set up healthy personal boundaries. It doesn't matter what kind of boundary it is. It can be a conservative, the traditional conservative boundary na no sex before marriage, or the liberal boundary, no glove, no love, or a middle ground na I will only have sex with someone I'm committed with, ganyan, and then we will have each other tested so that we will be sure that we are both clean. Ganon. Eh, baka na kayong boundaries. Nagkantutan na kayo, nagkantutan. True. Oh, ito yung talagang hedonistic freedom. Yeah. Diba, this is, kaya sinasabi ko, this is a crisis of moral values because you can no longer pinpoint anong moral values ang ina-anchor ng generation na to. Hindi ba? Hindi kami may kasalanan nito Don't blame it on us na we're not educating you about sex or your parents are not educating you about sex. Napakalinaw namang sasabihin ng mga parents sa inyo. Huwag ka muna makapag-jowa habang nag-aaral ka. That's enough education. Hindi ba? Ngayon, if you can educate yourself on how to have sex without needing adult supervision, definitely you can educate yourself about setting up healthy boundaries. It both, natuto ka makipagkantutan tapos hindi ka marunong mag-set up ng boundaries mo. Baka kung matalino ka. Because yung mga ganyang klaseng activity, yung pakikipagtsuktsakan ninyo, that involves your most personal space. Exactly. Diba? At hindi basta-basta makipagkantutan meron yung strategy. So pinag-iisipan mo yung bakla. Sino, di ba? May negotiation dyan. Ibig sabihin, alam mong ginagawa mo. Ibig sabihin, kaya ngayon, alam mong ginagawa mo, ibig sabihin, meron kang sufficient brain power in order to actually assess risk. That gaga ka pala eh.
Alam mo pakipagkantutan, hindi mo alam ang risk ng pakikipagkantutan. Pwede ka naman nagkantutan, gano'n lang kasi matulog ka na lang, or magmariang palad ka na lang, pareho lang din naman. Bakla, pareho lang din naman. Lalabas ka, di magkaka-orgasm. Pagkatapos mo mag-orgasm, matutulog ka rin. Yun din nila. Doon nilang punta, no? It's the same dynamics. Hindi Oo. ba? Ginawa mo lang ng story, kasi mas masarap kami, ganun. Baka ginawa mo lang ng story, pareho lang. No? Ngayon, ano ngayon? Emergency. Ngayon, kung ano sino-sino biniblame. Ito kasi ang society, kasi karamihan kasi mga backlor, no? Ito kasi, marami kasing discrimination. Bakla, kumantot ka, hindi ka na-discriminate kung dapat kantutan ka. True. Ang labo naman nung na-discriminate ka, kaya ka nagka-HIV. Parang ang labo nung pathways, no? Ang labo. Pero hindi mas madali, mas, it makes more sense na nagka-HIV ka, nakipagkantutan ka. Simple as that. At nakipagkantutan ka, na wala kang personal boundaries, as simple as that. Increased HIV cases in the Philippines reflect insufficient prevention efforts, limited access to testing and treatment, and societal stigma hindering open conversation about sexual health. Tigilan ako sa hindering open conversation about sexual health. Sex is not a taboo topic in the Philippines. Sex is not... At saka yung... Tigilan niyo ako, no? Ang number one, pinakamalalang cases ng HIV ay hindi rural areas where it is more conservative. Yeah. Ang HIV cases ay nasa metro areas, number one, ng NCR. Hindi na say ng NCR ay ang issue ng sex ay tabu. Tignan nyo ako, where are you living? Are you living in 1960s? Or 1940s? Oo. Yung insufficient prevention efforts, I think that has something to do yun nga, yung... availability of condoms. Ayan. Sabihin natin availability ng condoms. Okay. Bakla, kung wala kang perang pampili ng condom, huwag ka makipagkantutan. Simple. Sex, oo, correct. Kasi kayo mga aktivista kayo, ang hilig-hilig nyo na okay na makipagkantutan, basta may condom. O ngayon, ang problema, pambili ng condom. Ngayon, i-burden nyo naman yung taong bayan para ipambili kayo ng condom para makipagkantutan kayo. Hindi nyo nagigets. Kaya galit sa inyo mga conservatives because you don't make any sense. I'm just gonna give a real talk, no? Una-una, the best prevention against sexually transmitted disease is abstinence. 100% hindi kanya magkakaroon. Correct. Ngayon magreklamo naman, kasi sex is a natural, ganyan. Hold up. Yeah, it is sex is a natural urge, pero it is a natural urge, pero it is not natural that you actually act on that urge. Yes, there's a period of choice. There's actually, diba pro-choice kayo? O di maging pro-choice. Di ba, the very essence of choice is that you're actually thinking about your choices in life. So ngayon, abstinence is the best policy. If you don't want a sexually transmitted disease, the cure is simple. Abstain from sex. Di ba? Abstain from sex. Period. Huwag niyong i-inculcate sa mga kabataan na okay na makipag-sex basta may condom ka. Bakla kung nandun na sa sex, bakla. Ang condom hindi na yan ginagamit kadalasan dahil ang karamihan dyan nadadala na sa bugso ng damdamin. At aminin nyo na kayo mga beklos, no? Karamihan sa inyo ay nagkakaroon ng HIV dahil sa party and play. May drogay na involved. Pag may drogay na involved, bakla nawawala ang inhibitions. Aminin nyo yan. Let's just have the real stock. Ay, hindi nga kailangan makarating sa drogay kahit nga yung alak lang eh. Alak lang, nawawalan ng inhibition dyan. Kaya ang number one dyan is actually teach abstinence first. Sabihin nyo lang sa mga kabataan, wala kayong pera pambili ng condom, huwag kayong makipag-sex. First. Ngayon, ang second ninyo, kung wala kayong dapat ang ini-inculcate nyo sa kanila, magpaka-busy kayo. Huwag hindi puro sex ang inaatupang ninyo. Mag-aral kayo, magganito kayo. O, kita mo na itong isang, wala ka pambiling condom, makipag-sex. Simple. Hindi mo afford, bumili ng condom, huwag ka makipag-sex. Ibig sabihin, hindi ka, actually, ganyan yung, sa totoo lang yung tatay ko, ganyan yung bilin sa amin. Gusto mong magbisyo, okay lang, gastusan mo. Gusto mong magyosi, o bumili ka pang yosi mo. Ganyan. Gusto mong uminom, o bumili ka, pabili mo sarili mong alak, o if you want to do something that is, kumbaga parang, yung gusto mong i-lifestyle, mga bagay na gusto mong i-lifestyle, you have to find your ways to support it on your own. Ganon. Anong stigma? Anong stigma sa HIV? Ang layo na ng stigma. Nandito pa lang tayo. Sa kantutan. Ma-acquire pa lang yung Ma-acquire pa lang.
HIV, nakipagkantutan ka, doon tayo mag-focus ngayon kung bakit ka Actually, nakikipagkantutan na wala kang pambili ng kondom. Tapos, Mm. isisisi mo ngayon sa gobyerno na walang kondom na available para magamit mo sa pakikipagkantutan mo. Don't you see how stupid that logic is and why majority of Filipinos will never understand your advocacy dahil gusto nyo ipasa sa mga taong nagtatrabaho na dahil busy sila sa trabaho, kahit sila na may pambili ng kondom ay hindi nakikipagkantutan dahil busy sa trabaho. Tapos ikaw, ang gusto mo, itong mga taong ito na nagtatrabaho, magbabayad ng buwis para ikaw ay magkaroon ng free na kondom para magamit mo sa kantutan. Don't you see how stupid that kind of thinking is? Mm-mm. Kaka-inculcate yung okay lang makipagkantutan basta may kondom. Kung wala kang mabili ng kondom, bibigyan ka dapat ng gobyerno. Hold up. First, teach personal responsibility. Abstain. Wala kang pambili ng kondom, huwag kang makipagkantutan. Period. Ngayon, yung gobyerno, last resort. Last resort. Ngayon sasabihin nyo, hindi kasi yung iba kasi walang personal responsibility. That's on them. That's on them. That's not on the responsibility of people who are responsible enough. Putang ina, itong mga taong ito, karamihan ng mga trabahador, sexless yan. Mga couple, mga mother and father, sexless yan. Sila nga dapat may mas karapat na makipagkantutan dahil lang sa isa silang committed relationship. Bakit sila ngayon Bakit sila sexless? Busy sa responsibilidad. Busy sa responsibilidad. Di ba kaya kami nagkakahiwalay ng mga couples dahil busy, hindi na nagkakantutan dahil sa sobrang busy. Tapos kayo naman, gusto nyo encourage yung mga tao makipagkantutan. Para hindi kayo magka-HIV, kailangan may kondom. Dahil wala kayong pambili ng kondom, bibigyan kayo ng gobyerno, ganyan. Kanino magagaling yung pambili ng kondom ng mga magkakantutan? One more thing, no? Kasi they are also, the problem about the spike in the number of HIV positive is lack of moral foundation ng mga bata. Yun nga, walang respect sa body, they do not know how to set boundaries. They do not know how to, basically they do not know what they're doing when it comes to engaging in such kind of endeavor. Yun yung first. Second, malakas rin ang loob nila na parang hindi, makikipagtsuktsakan ako. Because our law would also say na, ay bawal i-discriminate ang mga HIV positive, kineme, ganyan. That after they acquire the virus, at ayun na nga, ang dami-dami na nila, they would also, kasi ako, I met a lot of people na positive, na very yung kumbaga parang, talagang sila, kasi provided by law yun na parang, you cannot discriminate them, you cannot kineme, ganyan. We are always talking about, kapag ka merong mga positive, dapat ganito ang gagawin, dapat ganito ang treatment, dapat ganito yung mga pinoprovide ng government and things like that. Tapos problema tayo pagka nag-spike siya. But we're not really addressing the main cause of such number, which is lack of personal responsibility. Yeah, lack of strong moral foundation. Hindi responsibilidad ng kahit sino na nakipagkantutan ka. That is on you. Meron din sabi na, iba kasi nagsasabi kasi sex is like eating. Need daw. Excuse me. When you don't eat, you die. When you don't have sex, you don't die, bakla. Wala pong namatay dahil hindi nakipag-sex. Hindi nakipag-sex, oo. Dahil kung marami, alam mo ba, mas mahaba ang buhay ng mga virgin. ng mga matatandang dalaga. Aminin niyo yung mga matatandang dalaga ninyong tita. Mahaba buhay na. Di ba, mahaba ng buhay? Di ba, aminin niyo yan? Di ba? True. Wala pong namatay dahil sa hindi sila nakipag-sex. Kung ikaw yung kakakain, 1 day, 2 days, 3 days, okay, 4 days, 5 days, hanggang 40 days, pwede kang mabuhay nang hindi ka kumakain. Pero pag nagpasa ng 40 days yan, a lot of things will go alright. Pero sex, kahit hindi ka makapag-sex hanggang mamatay ka, hindi ka mamamatay. Correct. And do not blame, do not blame your indiscretion because it's natural. Natural din namang tumatai ka di ba? Pero tatai ka ba kahit saan? Pag natatai ka, hindi, maghahanap ka ng banyo. Natural rin yan, meron ka ring urge na natatai ka. Pero tatai ka ba kahit saan? Hindi ka tatai kahit saan, maghahanap ka ng banyo. Kasi civilized kang tao. It's the same with, nahuhorny ako, ganyan. Of course, it's natural that you feel that kind of urge, but it doesn't mean that you always have to act on it. It doesn't mean that, kailangan i-satisfy ko to parati maghanap ako ng chuchok-chaking ko, parang, di ba? Oo. Kaya kayo mga Gen Z, ang atupagin ninyo, no, i-isolate ninyo yung mga kabarkada ninyo walang responsibilidad sa sex. Yan ang dapat yung i-isolate. Baka magkalat-kalat yung barkadahan ninyo. That is as simple as that.
kaya nga siya tinawag na sexually transmitted disease, di ba? Mm. Dahil nakipagkantutan ka, kaya mo nakuha. Kaya mo nakuha. Di ba? Mm. Ano ba yan? Government transmitted disease ba yan? Bakla, ang STD ay hindi ito parang common cold. Na lumabas ka lang ng bahay, pwede ka makakuha ng sipon. Ang STD, kailangan mo makipagkantutan para makuha mo. So, ibig sabihin, there is an element of personal decision why you actually acquired it. Mm. So, ayusin mo ang mga decision mo sa buhay. Yun. Huwag mo muna ang layo naman ng government responsibility. Ang layo pa nun. The first way to prevent a sexually transmitted disease, ayusin mo ang mga sexual decision mo sa buhay. No? At ang unang-una dyan, the best way para hindi ka magka-STD, huwag ka makapag-sex. Period. Takutin mo yung sarili mo. Kaya ako naniniwala ako sa fear tactic eh. Dahil talagang, yun naman talaga pag makipag-sex ka, kung ano makukuha mo dyang disease. Kaya umayos ka, dapat alamin mo muna kung sino yung nakikipag-sex mo. Sa Europe, no, like, may mga kadate ako na, dahil nga, magiging regular na kayong magka-date. Siyempre, nung umpisa, may condom, no? At may pera sila pang bayad ng condom, no? Kahit mahirap pa sila. Ang issue. Di ba? And then, because regular na kayo, gusto nyo ng skin to skin, then, we actually have ourselves tested. And exchange gift na, malinis ako, malinis ka. Okay, let's do it. Di ba? Parang gano'n. Di ba? Gano'n lang kasimple yan. Did I include the government in my decisions? No, it is entirely my decision. Hindi ba? It is entirely my decision. Tayo, kung nagka-HIV ka, it is your decision kung bakit ka nagkaroon ng HIV. Dahil nakipagkantutan ka nang hindi responsable. Sino bang sisisihin mo dyan? Alam mo naman, sisihin mo yung nanay mo, sisihin mo yung tatay mo, sisihin mo yung gobyerno. This is the problem in the current moral structure of society. You are inculcating a generation to blame everybody else, whatever's happening to their lives, except themselves. And this is actually the result of that kind of moral structure. And I thank you all. Sasuganda Sasat, 19, Sampaloc, Manila, Philippines. Oo, siya. Ayun na. Maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong gabi. Ayan. Kung may mga bata nakikinig dito, well, you really have to talk to to your young crowd, to the younger crowd, ganyan. Kailangan niyo talaga silang kausapin and moral crisis to itong nangyayari to, moral crisis. Share lang ako. May mga kilala akong may HIV. But never, mabuti na lang yung crowd ko, no? They know that it is their fault kung bakit sila nagkaroon ng HIV. Yes, oo. Wala nang silang sinisisi. Wala nang etchos. Kaya nga, kaya sila rin, pinapangaralan din ako. Halimbawa, may kadate ako. Ganyan ang unang nila. Ay, naku, kahit duro-duro lang, huwag kang papayag. Sila mismo ang nag-aano sa akin, nag-i-inform ng mga ganyan. Ay, naku, kahit gaganyan sila. Kahit subo-subo lang yan, naku, wag kang gumamit ka ng condom dahil hindi mo na alam, ganyan. Alam mo yung ganon. Hindi yung ang dami na pupuntahan. This all boils doon muna tayo sa foundation, personal responsibility. Yung gobyerno sa kana yan. Baka layo. Wala ang gobyerno habang nakikipagkantutan ka. May yung siguro yung first na kasi nga nag-call center ako for 2 years, mga ganon. Doon sa workplace ko, may mga positive ako na na-meet. Pagkatapos, at least yung kakilala ko, yung kaibigan ko na nag-positive. Tawag dito, hindi na siya, wala na siyang mga etchos balungos na Syempre, hindi niya matanggap, ganyan. Later on, of course, to be responsible, syempre kinontak niya lahat ng mga naging partners niya, ganyan. Na-curious ako, tinanong ko siya, sabi ko ganun, bakit, tingin mo, paano nangyari, ganyan. Tapos, inamin nga niya na, sobrang dami niyang, sabi ko, ano ba yung body count mo, ganyan. Sabi niya, well, hindi naman kasi talaga sa body count eh. It's just that kasi nga daw, may mga punto na magkakatinginan lang daw sila sa MRT, tapos papasok na sila sa CR, tapos bam, bam, thank you ma'am, ganun na. Ganun na yung mga sitwasyon. So maraming mga ganung eksena. Reckless talaga. Ito si mga tipong lunch break sa office, tapos nakita mo, nakasalubong mo somewhere, ganyan. Maghanap sila ng banyo, ganun. O pagkatapos yun na, bonahan na ng bonggang-bongga yun, ganun.
it seems like, yun nga, no, kumbaga parang, kung makukuha mo kasi siya through that, nakuha mo siya kasi meron kang lifestyle. Yun talaga yun. And yung lifestyle talaga na yun, hindi healthy. And yung lifestyle na yun, ikaw yung nagde-decide on how you're going to live it. And I think if we're going to talk about the increase in the cases of HIV, especially for 15 to 25 years old, this is really scary. Kasi sobrang babata nito eh. These kids, the kids nowadays, you have to examine your moral values. Okay? I am not saying na dapat virgin kayo forever, no? I am not saying na dapat malamadre kayo or ano. But you have to check how you value your body, how you respect your personal space, paano nyo nirerespeto rin yung mga katakatawan ninyo, 'di ba? Hindi porket no-horny kayo dapat papakamot nyo, 'di ba? Minsan pwede lang rin namang magbate. Hindi kailangan parang every time na nangati yan kailangan may tirahang magaganap, 'di ba? Ayun. So 15 to 25. 15 to 25. 25 bata rin yan, Diyos ko. Bata rin ng 25. 25, lalo na ngayon kasi mas late na gumagraduate ng college yung mga bata dahil sa K-12. So, kung 25, ibig sabihin, kagagraduate lang niya ng college. Diba? Kagagraduate lang niya ng college. So, I think this problem should call for more than more than a national health emergency. It is a moral crisis at the same time. And I think yung kakulangan sa, again, when I say moral crisis, I'm not trying to be righteous here or things like that. Ang kailangan lang iset is that how do you understand your own body? How do you define your personal space and how do you set boundaries? Hindi justification na Kaya horny nga ka. do not talk about this as if you are an activist reading a bullet point of a pamphlet. Do this in the most brutal, Carino brutal, real talk way. No, kasi yung mga ganun na, it is time for the government to actually ganito, ganyan, educate sexual health, ganito, ganyan. That is a bullet point from an activist pamphlet. Walang nagsasabi, that is not how ordinary people think. No, that's not how true ordinary people think. Kayo ba sa barkada ninyo? Pag may nakikita kayo irresponsible din yung kabarkada, dadamay nyo ba ang gobyerno? So, sabi na, di ba, paano nyo kakausapin yung barkada ninyo? Ikaw, Joey, pag nakikita ka kabarkada mo, naging irresponsible, paano mo kakausapin? Real talk, syempre. Diba? Yung nanay nyo ba, tatay nyo ba, sisisihin pa ang gobyerno dahil sa nangyayari sa anak nila? Na, hoy, ganito. No, remove that. Kasi, nagkakaroon ng nilalayo nyo yung tao sa tunay na dahilan at punot dulo ng lahat. Lack of personal responsibility. The more that you actually remove the conversation from that, the harder that you will be able to actually solve this. I'm gonna give you an example. So, sa Netherlands, naloka na lang ako. Imagine Netherlands, may grabe ang sex education dyan, except chorba. Naloka na lang ako, graduate na ako. Naloka na lang ako, biglang nabalitaan ko, nagkaroon ng epidemic ng chlamydia sa university namin. Rising cases. So, ibig sabihin, nagchuchuk-syakan yung mga tao ng may sex education na yan, May sex education na yan. Mas brutal ang sex education. Di ba? Paano naman kasi, ano naman sa sex education, very clinical ang pagdi-discuss dyan. Hindi ba? So, very clinical. Wala namang karino brutal dyan. Ay, putang ina ka. Pag sa'yo yan, it's on you. Gaga ka. Ganito. Ganun din yan. Dito, kahit magkaroon ka dyan ng sex education, it will all boils down to personal responsibility. Yan ang foundation ng moral structure. Kailangan, ang tuturo nyo sa mga tao, 90% of what's going to happen in your life is your own fault. Ganon, dapat ang premium parate doon sa personal responsibility. Otherwise, you're going to create a society with a very, very shallow foundation. The foundation of a society is personal responsibility. Di ba? Kaya ganon ang eksena ng buhay. Ganon ang eksena ng buhay. Wag na kayong magbabasa, wag kayong i-address ito na para kayo nagbabasa ng bullet points ng pamphlet ng activist. Simple, personal responsibility. And I don't care on how you're going to address how you're going to actually conceptually personal responsibility. It can be in a conservative terms.
na kasalanan sa Diyos na makipag-sex ka outside of marriage. Or you can address it, or you can address it in a liberal way. But the point is still personal responsibility. Okay? Lahat yan, that's common. No? That's common. So, ngayon, no, eto na, this is an effect of a generation that lacks a solid moral structure. Dahil yung mga adults, they exploited these children, these young people on freedom, 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 freedom. We will give you freedom, we will give you freedom, we will give you freedom, we will give you freedom para ma-elect sila. O, eto na. Na-imbibe na naman kabataan niya freedom, freedom, freedom nyo o nagka-HIV. Dahil sa ka-freedom, freedom, freedom. Hindi kasalanan ng gobyerno yan, kung bakit ka nakipagkantutan. Let me just clarify. Nakipagkantutan ka, your decision. Kasi na-horny ka. Na-horny ka. You decided to act on your horniness. You decided to act on your horniness. Hindi ba? Ha? Kaya mo na pala makipagkantutan eh. O di dapat, kaya mo na rin alamin ang risk niyan. Gaga ka pala eh. Ano yung pwede mo sasabihin sa akin na kaya mo makipagkantutan tapos hindi mo kayang alamin ang risk? That doesn't make any sense. Correct. Ano kasi yung government intervention through education, I think I think yung government participation, dapat nga hindi na siya issue ng government kung na-address yung mga moral needs nung individual. So I don't think na parang siya, if we're going to look at it na if we're going to look at the problem na ay hindi ang daming cases ganyan para mapababa yung cases nito, bigyan natin sila kung paano gumamit ng Joey, let's disambiguate the discussion. Whenever you say that there must be government intervention, you are practically saying that the people who pay taxes, it is their responsibility. Because whatever the government will be doing, the government is only an agent of a principal. The principal is the Filipino people. And kung anong gagastusin dyan ng gobyerno ay galing sa taxes ng mga taong bayan. So, whenever you say that the government should intervene, you are basically saying that you want we pay for their taxpayers to pay for your kalibugan. Okay? To pay for your kalibugan or to the effect of your kalibugan. Ngayon, when you already imbibe that would be the beginning of wisdom. Putang ina, bakit ko agagambalain yung ibang tao sa kalibugan ko? Ako na magbabayad ng kondom ko. You make sure that you're not going to contract it so that you're not going to be part of those who have to receive government intervention. Yung mga medication, ganyan and whatnot, ganon. At saka sandali lang sino nagsasabi, ang majority, overwhelming, super majority ng cases ng HIV ay sex between men and men. Kayo ba mga beklos, hindi nyo ba alam ang risk ng HIV? Tigilan nyo nga ako. Kayo nga mga madalas magbida-bida. Kailangan government intervention sa inyo. Kayo magkaroon ng community intervention with each other. Sawayin niyo yung mga pasaway sa mga... Sawayin ninyo ang isa't isa. Ayun. So, yun nga, parang hindi... Bago tayo dumating dun sa government intervention, ibig sabihin, pagka ganun kasi yung take natin doon sa problem, ibig sabihin, nino-normalize mo, acceptable na merong mga cases na ganyan. Pero, as a society, ang assignment natin is that, dapat nga hindi makarating yung problema sa ganun na magiging pasanin ka ng taxpayers. Kasi, it is within your realm na magdesisyon kung makakarating ka ba doon sa ganung sitwasyon o hindi. So, if you do not want the cases to further increase, you teach individuals, especially yung 15 to 25, you teach them on how to be responsible individuals, especially when it comes to sex. Diba? And hindi mo kailangan ng government intervention doon. Kailangan mo doon, mga magulang nakakausap doon sa mga anak nila na, uy, nak, diba? Huwag masyadong makate. Ganon. Ayun. Mga teachers, mga barkada ninyo, na parang, sabihin mo yung mga anak ninyo, ay pag ang barkada ka masyadong malibog, layu-layuan mo yan, Saka Joey, information is now free. On the internet. Kung mo sabihin sa akin, yung mga bachelor na nakikipag-sex, hindi sila nag-internet. Tama nila namimit yung mga katutsaka nila. Di ba sa internet? Hindi na kayo, hindi na nyo ako. True. Tigilan nyo ako. No? Di ba? Walang, walang bobang bakla. Bakla meron yung utak.
Mm. No, kaya niyang alamin ang mga bagay-bagay. Hindi niya kailangan ng government intervention. Mm. Hindi niya kailangan ng government intervention para malaman niya. Aminin niyo, karamihan ng mga bakla sa mga kaklase niyo matatalino. Aminin niyo 'yan. Hindi ba? Kaya nga sila nakakadiskarte ng sex sa sa MRT dahil nga dahil nga madiskarte yung mga puta, di ba? Mm. Kaya ka nakakadiskarte ng sex sa daan-daan dahil madiskarte ka. Ibig sabihin may utak ka. Hindi ba? Hindi mo lang ginagamit sa tama. Kailangan pa ba ng government intervention para sabihan ka ng gobyerno para sa gamitin ng utak mo? Let's call a spade a spade. Kami, 80% MSM? Men having sex with men? O, ano ba yun? Sabihin nyo sa akin, yung mga yan, hindi nila alam ang pinagagawa nila. Tingnan nyo ako, karamihan ng mga akla ay may utak. Hindi lang nila ginagamit ang utak nila sa sarili, sa tama, no? Imbis kasi na kung ano-anong pinagagawa nyo sa internet, baka naman kasi kayo na rin mismo mag-educate sa sarili ninyo. Dahil, kung iaasa nyo pa ito sa gobyerno para i-educate kayo kung paano gumamit ng kondo, putang ina, bakla. The government is actually strapped of cash. Hindi niyo ba alam? Hindi pa mayaman ang Pilipinas, ha? Gusto ko lang pakilala. Di ba? Alam niyo ba na maraming namamatay pa dahil sa pagpapanganak? Tapos unahin pa yung pambili ng kondo niyo dahil hindi kaya pigilan niya kalibugan ninyo? True. Ang daming layers itong problema na to, itong Diba? HIV. Kasi nare-reveal yung kung gaano tayo ka-rotten as a society, no? Yeah, hindi niyo ba alam na ano ba akala niyo ang pera ay napupulot sa puno? Bakla, if you created a new program, may panggagalingan yan na pera. Saan gagaling yan? May babawasan. So, anong babawasan mong programa ng gobyerno para malipat yan? Kailangan sabihin mo sa akin, bakit kailangan bawasan yung pera dun sa programa na yon para i-address yung kalibugan mo? Na kaya mo namang gawin sa sarili mo mismo na i-address lang yan. Di ba yung kalibugan mo? So, ngayon kung ka-HIV ka, o gamutin ka na lang, pero problema mo yan, you're gonna carry it for the rest of your life. No? Pero, huwag mo isisi sa gobyerno kung bakit ka nagkaroon ng sexually transmitted disease. Kaya nga siya sinawag na STD kasi sexually transmitted disease. Hindi po siya tinawag na lack of government transmitted disease. True. Ayun. So anyway yun. And I think the problem should be approached in such a way na kitain natin kung paano ma-empower yung individual, lalo na yung bata, no, to honest. control urges. Oo. Address it in the most brutally honest way. Oy, Dong, wala ka pambili ng condom, huwag ka makipag-sex. Oo. Yung mga babae din, pag walang pambili ng condom, kayo makipag-sex. Ewan ko lang sa mga aklaan. Mga aklaan kasi kahit walang pambili ng condom, go. Problema nyo na yan. Kayo mga aklaan may problema. Hindi ba? Pero gano'n lang yan. Kung wala ka pambili ng condom, huwag ka makipag-sex. Period. Maganda naman kayo, parang magunos dili na naman kayo, parang huwag naman gawin kahit saan. Oo. Kung wala kayo pang hotel or pang ang tawag dito, pang motel, pang hotel or wherever, if wala kayong space, wala kayong place, huwag muna kayong chumukchak, di ba? Huwag muna kayong chumukchak. Disiplinahin niyo yung community ninyo, kayong mga aklaan. Disiplinahin ninyo yung komunidad ninyo. Huwag niyo isisi sa gobyerno kung bakit kayo malilibog. Correct. Ayun. Strike anywhere. Grabe strike. Iisa maghunos dili ka isa-isa. Iisa maghunos dili ka isa-isa lang. Alisa. Sa cemetery free tahimik pa, sabi ni Kabayan Big Dad PH. Ayan. Anyway, ayun. So, tawag dito, mag-end live na ako dahil 3:30 na. Ay, kailangan ko na matulog dahil marami pa akong gawain mamaya. Maraming salamat, Ka-Moisture, sa iyong pagdalaw at